Isang ginagawa po ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay inihahanda tayo at inaalalayan tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Dahil lang buhay po dito sa lupa, bagamat masaya, marami ding kalungkutan, bagamat maraming mga dahilan para gusto mong mabuhay, pero marami ding dahilan na para ikaw ay mamuhay sa kabalisahan. So ngayong gabi pong ito ay pag-aralan natin yung tungkol sa mga ating mga kalungkutan, no? Sowing our tears. Ito pong Psalm 126 na ito, maiksi yan, pero napakarami pong matututunan natin dyan. 6 verses lamang po, pero kung talagang pag-aaralan natin ayon sa buong katuruan ng Biblia, lalong-lalo na pag inugnay natin yan sa Ebanghelyo, ay napakarami pong nating matututunan at marami pong ituturo sa atin ang Diyos mula sa kanyang salita. Now, gusto ko pong buksan ang inyong kaisipan tungkol po sa Psalm na ito. Ang Psalm na ito ay pwede nating sabihin, ito ay isang emotional map ng isang believer. Pag sinabi nating emotional map, yan po ang emosyon na mararanasan natin sa ating Christian journey habang tayo ay nasa mundong ito. It is an emotional map. Ang ibig kong sabihin ay there is joy and there is sorrow. Kung titingnan nyo, yung 6 na verses niyan, nakahati yan doon sa dalawang bahagi ng buhay. Yung verses 1 and 3, it talks about joy, and 4 to 6 ay talks about sorrow or tears. Now, hindi po mahalaga kung ano talaga ang nangyari dito, yung setting, no? Halimbawa doon sa verse 1, sinabi po dito, when the Lord brought back the captives in Zion, we were like men who dreamed. Sabi niya, yan po, hindi mahalaga dyan kung ano ang setting niyan. Kasi meron pong nagsasabi, ang setting daw po dito ay yung pagpababalik ng Panginoon sa mga exile from Babylon to their promised land. Pero kung titingnan natin, marami po sa kasaysayan ng mga Hudyo, ay maraming instances na talagang pinababalik ng Diyos ang mga Hudyo sa kanilang bayan. Pero kanya po hindi mahalaga ngayon kung ano yung setting ng verse na yan, no? Ang mahalaga po ay ito, no? Doon sa verse 1 and 3, makita natin ang 10 ito ay tungkol po sa isang grupo ng mga tao, mga Hudyo particularly, na naranasan po ang amazing deliverance ng Diyos. Nasabi nila, nung kami ay pabalikin ng Diyos doon sa aming lugar, it was like a dream. Para kaming nananaginip lamang. Kasi siguro sa dami ng hirap nilang dinanas doon sa lugar na pinanggalingan nila, at matagal nilang inaasam-asam ang deliverance ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa kanila, and then suddenly it came, no? Dumating yung araw na yon na pinakamimithi nila, and then nung nandun na sila, para lang kaming nanaginip. Para lang kaming nagising sa isang bangungot, and then we are here. Kaya nga po at nasabi nila, maging yung mga bansa, yung mga taong nasa paligid nila, nasabi po ng mga bansa na talagang ang Diyos ng mga taong ito ay nagpakita. Sa Bible, yung Bible term ay yung kamay ng Diyos ay nagpakita para i-deliver yung kanyang bayan. Kanya po, yun ang isang makita natin dito, na yun ang Psalm na ito ay tungkol doon. No, pero doon sa kalahati naman, yung kalahati naman, yung verses 4 and 6, ito yung kanilang nararanasan ngayon. Yung pong verses 1 to 3 ay kanilang naranasan in the past, inaalala nila dahil ngayon sa verses 4 to 6, sila ay nasa panahon muli ng pagtangis at kalungkutan. Okay, so ganyan po siya. No, ganyan po yung dito, yung verse, yung 10 ito. Now, the issue po dito, sabi nga po sa inyo, hindi po yung setting, no?
kundi kung ano yung tinuturo ng psalm na ito, okay, in handling sorrow. Okay, yun po ang mahalaga sa atin ngayon. Paano natin i-handle ang sorrow sa ating buhay? Okay? Now dito, mapansin natin, yung sorrow natin, ayon sa verse 5 and 6, our sorrow need to be sown. Kailangan nating wag sasayangin ito, kailangan nating ihasik. Okay? Now, sabi dito, tears. Pag sinabing tears, tubig yan no? Yung tubig, yung tears, dahil tubig, dapat hindi sinasayang yung tubig. Yung tubig kasi, literally, pwede mong gamitin yan, pandilig ng halaman, i-channel mo yan, pandilig mo ng mga lupa, and then it will produce vegetation. So, in the same way, when you are a Christian, you will experience sorrow, but you can sow your tears. You can invest them. Okay? You don't need to waste your tears. Diyan po ang makita natin na I think ito po ang isang major na tinuturo ng psalm na ito. Ngayon now, yung pong bagay na yan, yung application po, yung principle pong sowing our tears ay nasa bandang hulihan po. Okay? Paano natin gagawin yon? Bago po yon ay pakikita ko muna po sa inyo ang ano ba talaga ang buhay ng isang mananampalataya. Okay? Now, sa buhay po natin, makakaranas po tayo ng mga sorrow and tears. Gaano man po tayo pinagpala ng Diyos, marami mang ginawa sa atin ng Panginoon na magre-rejoice tayo, tandaan po natin, there will be still sorrows and tears. So, ang mahalaga is how are we going to do, what are we going to do with our sorrows and tears? Now, tatlong bagay po about sorrow, weeping, and tears. 3 things about them. Una, as a believer, you expect them. Expect po natin sila. Pangalawa, expect new kinds of tears when you become a believer. And then pangatlo po is, let us sow our tears. Don't waste them. Now, from this passage po, from these 3 things na binanggit ko po, na mamaya uulitin ko yan, paano natin gagawin yon, paano natin isosow yung tears natin. 3 principles po ang gusto ko munang i-lay down sa inyo, and then we will go to the application. 3 principles po regarding the life of faith. Number 1, the life of faith is both a life of sorrow and joy. This is the obvious about the Christian life. Matagal nyo na po naririnig sa akin marahil yan, na ang Christian life po, ang life of faith, is not only a life of joy, it is also a life of sorrow. Okay? At if you are expecting, when you become a Christian, lala pag Christian ka, bago kang Christian, if you are expecting, you will not experience more sorrows in your life, you will be frustrated. That's not true. The fact is, the life of faith is both a life of joy and sorrow. Okay? Sa Psalm 26 po, tulad ng sinabi ko, these people experience a great deliverance. God has shown up. God has laid bare His holy arm for these people, His nations, and all the nations around them saw the hand of God delivering His people. Pero however, pagkatapos po noon, they are in trouble again. Again, verses 1 to 3, they are remembering the past, how God delivered them. And then, verse 4 hanggang verse 5, now in their present situation, they are in trouble again. What's the point? The point, my brothers and sisters, ito po. No matter how much God did for you, it won't get rid of the sorrow in your life. Kaano man po ang ginawa ng Diyos sa inyo para matuwa kayo. Maaring sinob ng Diyos ang isang napakabigat yung problema. Maaring naghihintay kayo ng breakthrough sa inyong buhay, and suddenly the breakthrough came. Pero when that great thing happened in your life, that doesn't mean all your sorrows will vanish. It won't happen. Okay? One blessing of God will not eliminate all the sorrows in your life.
God will not give us unbroken joy. Hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng unbroken joy. There will be always weeping. With the joy, there will be weeping. Okay? Verses 1 and 2 about joy. Verses 4 and 6 about weeping, about tears, about sorrow. Again, sinabi ko po sa inyo, this is an emotional map for every believer. Kung matatanggap po nito, kung paniniwalaan nito, which is, ito ang tinuturo ng Biblia, pakikita ko po sa inyan, you will not be surprised when sorrow comes after a joyful period in your life. It is an emotional map. Okay? It is an emotional map. Pero ang amazing thing po dito, what is beautiful about this emotional map, is that joy, not sorrow, rejoicing, not weeping, has the last say. That is the last stop, not sorrow. Ang ibig ko sabihin, ang amazing pong dito sa Christian life, hindi po natatapos sa sorrow ang buhay natin. When we are following Jesus Christ, it always ends in rejoicing, not in weeping. Yan po ang teaching ng scriptures. Okay? Meron kang joy and then may sorrow, joy, sorrow, o kaya panay sorrow, matagal yung joy, pero in the end, you will end in rejoicing. Okay? Lagay natin sa in math form, okay? In math form. Quantitatively, a believer will have both joy and sorrow, 50-50. 50% joy, 50% sorrow. Tulad po ng binanggit niyo sa Psalm, 6 verses, first 3 verses, joy, another 3 verses, sorrow. Quantitatively, 50-50 ang buhay ng Christian. Okay? Pero qualitatively, okay, yung joy po ang magpipredominate. Ibig sabihin, in the midst of our sorrowing, in the midst of our weeping, rejoicing will not be defeated. Kahit na nahihirapan ka, kahit na nabibigatan ka, nandun pa rin yung joy na binigay sa iyo ng Diyos, at yon hindi matatanggal, hindi po maalis ng anumang sorrow, ng anumang tribulation, anumang troubles. If you will just be aware na ang joy ng Diyos hindi yan napapatay ng anumang gaano man katinding sorrow, gaano man katinding weeping, nandun pa rin ang joy. It still remains. Okay, nandyan pa rin siya. Okay? Yun po ang amazing thing about this, about the Christian life. Okay? Now, binanggit ko po last, I don't know, kailan ko last Sunday yata, binanggit ko yung 1 Peter chapter 1. And I want to quote that verse again to show you this thing. You know, para illustrate ko po ito. 1 Peter 5, 1 Peter 1, 6 and 9. Basahin natin to. Sabi ni Peter sa mga sinusulatan niya, napag-aralan natin yung 1 Peter, ang context diyan, Christians are undergoing trials and suffering because they are living in an hostile environment, and because of their faith, they're being persecuted. Ganito. Yun po ang context ng 1 Peter. Now, Peter was encouraging them. Ito ang sabi niya, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Anong ibig niya sabihin? Sinasabi niya, dahil sa pinili kayo ng Diyos, dahil binigyan kayo ng Diyos ng buhay na pag-asa, because of the resurrection of Jesus, you are greatly rejoicing kasi meron kayong mamanahin sa langit at yun ay naghihintay sa langit para sa inyo, at iniingatan kayo ng Diyos ngayon para makamit nyo yung mana nyo sa langit. Pero even at this time, dumaranas kayo ng pagsubok, sabi niya, pero ganun pa man, you're still rejoicing. At ang inyong rejoicing in the midst of trials is a proof that you are being saved.
Yun yung verse 9. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Ang ibig sabihin, you are rejoicing in the midst of your trials because that is the proof that you have been saved. That you are now in God's kingdom. So when you are a Christian, no matter how heavy the sorrow is, it will never defeat the joy in you. Iyan po ang makita nating scripture na tinuturo po ng Bible. At yung Psalm 26 po, yan ang isa sa mga makita nating principle dyan. Now, bakit po ganon? Bakit po ang Christian life merong both joy and sorrow? Okay? Well, because that is how Jesus lived. Ganun po yung Panginoong Jesucristong sinusunod natin. Okay? Yung pinaniniwalaan natin, yung sinasampalatayanan po nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ganun din po siya. Nabuhay ng nandito po siya sa lupa. Okay? Kailangan nating maintindihan kung ano po ang pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao dito sa lupa, gayon din po ang kanyang mga alagad. Di ba sabi ng Panginoon, walang alagad ang hihigit sa kanyang Panginoon? Walang estudyante ang hihigit sa kanyang guro. Kung ang Panginoong Jesucristo ay ang dala ng Panginoon is joy, alam niyo ba, yun ang dala-dala talaga ng Panginoon, joy. Para bigyan po ng kasiyahan ang taong ang sanlibutan sa kadiliman ng kasalanan, sa kahirapan po na dinaranas ng sanlibutan. Ang dala ng Panginoon is joy. Pero when He came here, He was also experiencing sorrow. Halimbawa, about joy. Ang mission po ni Jesus is to bring joy. Saan po natin makikita yan? The first miracle of Jesus is when He turned water into wine. Where? Sa isang kasalan. Isang pagpapakita na ang pakay ng Panginoon is to bring joy. Ang unang miracle ni Jesus. Hindi yung naglakad sa tubig, hindi binuhay niya si Lazaro sa mga matay, hindi nagpakain ng maraming tao, hindi. Ang unang miracle ni Jesus, He turned water into wine to give joy to a marriage. And wine gives joy. Pero pagkatapos po noon, makita nyo, if you will look at the life of Jesus in the Gospels, there are many weepings of Jesus. There are many sorrowful moments in Jesus' life. Halimbawa, nung nasa Garden of Gethsemane siya, sabi niya sa mga alagad niya, nung nasa Garden of Gethsemane na siya at malapit na po siyang hatulan at siya po ay huhulihin na that night at siya po ay pagkakanulo at siya po ay, alam niya ang Panginoon mangyayari sa kanya. Sabi niya, my heart is filled with sorrow. My soul is filled with sorrow as if I'm going to die. Ganun po ang naranasan ng Panginoon. At gayon din po ang makita nating nangyari sa kanya nung pumunta siya sa Jerusalem, nung papunta yung last week na siya doon sa Jerusalem, nung malapit na siya sa syudad, tiningnan niya yung city, yung Jerusalem, and he was weeping for Jerusalem. Sabi niya, oh Jerusalem, if you only knew, kung alam mo lamang yung mga pagbibigay sa iyo ng kapayapaan. He was weeping over Jerusalem. And then of course, si Lazaro, when his friend died, he wept. So, ganun po ang Christian life. It's not only making us happier, joyful, it will also give us sorrow. Kaya nga po si Jesus, to calm, para po ang mga alagad niya ay huwag ma-stumble sa ganitong klase ng pamumuhay. Ano po ang sabi ni Jesus sa John 16:33? Sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Para huwag kang ma-offend. Sinabi ni Jesus, in this world you will have trouble. But take heart,
I have overcome the world, and in me you will have peace. Okay? Kanya, if you are a new Christian, and you are only expecting a happier life, change your view according to Jesus' way of teaching. If you're an old Christian and you are parang lagi mong tinatanong, kailan pa aalis itong aking mga problema sa buhay? Kailan pa it will never happen. Just adapt to it. Adapt to the emotional map that this psalm is teaching us. So, yun po ang una. Pangalawa pong principle dito. A life of faith is a life of greater joy and of deeper weeping than before. Yung una po obvious, ito hindi masyadong obvious. Na ang life of faith po is a life of greater joy and of deeper weeping than before when you became a Christian. Okay? Okay, hindi po yan obvious, kaya I will try to explain it to make it obvious. Na ang isang Kristiyano, sa life of faith niya, ay merong greater joy, pero at the same time, merong deeper sorrow kaysa nung hindi siya Kristiyano. Okay? Okay, now, in this psalm po, again, balik tayo sa psalm, kaya po, nakakaranas po ng deeper sorrow itong mga taong ito because they had experienced God great deliverance. Kaya sila nagsosorrow sa verse 4 to 6. It is because sa 1 to 3. They have experienced God's great deliverance, so when they had once again dumaan sila sa matinding pagsubok, they had greater sorrow because they had experienced God's great deliverance. Okay? Ang ano po ang punto niyan sa atin? The more you know God's goodness, the more your sorrow will be deep when you're experiencing sorrow. Mamaya, explain pa po natin yan. Pag naging Kristiyano ka, mas deeper ang sorrow mo kaysa nung hindi ka Kristiyano. Okay? Halimbawa, nang hindi ka Kristiyano, pag nagka-problema ka, pumunta ka sa nanay mo, sa tatay mo, ang sasabihin ng nanay, tatay mo, ganyan talaga ang buhay, anak. Parang bato, it's hard. Okay? Nakita ko sa t-shirt ni Norman, lagi akong natatawa eh. Life is hard, parang bato, it's hard, sabi niya. Pag hindi ka pa Kristiyano, pag mahirap ang buhay, sasabi talagang ganyan ang buhay. Bata pa kami, sinasabi ng mga magulang na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Okay, ganyan ang explanation natin. Pero, pag ikaw ay naligtas na born again ka na, isang mapapansin mo, hindi na ganun ang explanation. Hindi na ganun. Okay? Kasi, ang totoo, pag na-save ka na, yes, you will be more happier, but you will be more sadder at the same time. Okay? Why? Kasi when you are converted, when you are born again, something has happened in your heart. Something happened in our hearts when we are born again by the Spirit. Okay? Marami pong verses sa Bible ang nagdi-describe kung anong nangyayari sa puso ng isang mananampalataya, and I just want to read two of these many passages. Ang una po yung Ezekiel 11:19 to 20. Ito po ang sabi. Sabi po ng Ezekiel, ito raw ang gagawin ng Diyos when He will convert a person, when a person is born again. Sabi niya, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Mula sa pusong bato, bibigyan ko sila ng pusong mamon. Okay? Heart of flesh. Malambot na puso. Okay? Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God. Something happened when you are born again. Your heart of stone will be turned into a heart of flesh. Magiging tunay siyang talagang puso.
Di ba sinasabi, wala ka bang puso? Di ba? Ibig sabihin, wala ka bang manid ka ba? Pag na-born again ka, mawawala yung pusong bato. Mas nagiging sensitive ka sa mga nangyayari sa iyong paligid. Okay? Hindi ba sasabihin, ganyan talaga ang life. Okay? You will be more sensitive to what is happening around you. In fact, you will be sensitive about God's voice. Una, particularly, magiging sensitive ka sa voice of God, kaya susunod ka sa Diyos, and you will be more sensitive doon sa nangyayari sa paligid mo. I will explain that to you later. Now, the other verse is 2 Corinthians 3:3. Sabi po dito, you show, ito po ang sabi ni Paul sa mga Corinthians, you show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Alam mo rin yung mga kapatid, ano ang sign na ang isang tao ay na-born again? Ano ang sign na siya ay naligtas na? Hindi lamang siya magkakaroon ng masayang puso, kundi magkakaroon siya ng tunay na puso. Okay? Heart of flesh. Okay? Ibig sabihin, more sensitive siya, una, sa tinig ng Diyos, kaya makakasunod siya sa Diyos. Pangalawa, magiging sensitive siya sa mga issues na nasa paligid niya. Okay? Okay? Kaya po, bago salvation, parang bago yung salvation natin, bago tayo ma-convert, yung puso ho natin ang tigas, kalos. Marami pong mga defense mechanisms, okay, regarding the situation around. Yan, ganyan lang talaga yung buhay, wala akong panahon dyan, problema mo yan, ginawa mo yan, kaya magtusa ka, parang gano'n. Parang marami kang defense mechanism to be open to the real issues in life. Sin, yung kasalanan, yung kahirapan, marami kang defense mechanism. Okay? At yung bang insensitive ka sa maraming bagay. Okay, pero pag na-born again ka na, you will be like Jesus. Makakatulad mo ang Panginoong Kristo. Why? Ano ang Panginoon? Christ is always weeping. Okay? Nagwiwip ang Panginoon. Nalulungkot siya. Bakit? Kasi si Jesus have a perfect heart. Meron siyang perfect heart. Okay? Nakikita niya yung tunay na issue. Nakikita niya ang bunga ng kasalanan, kaya umiyak siya. Nakikita niya yung bunga ng kasalanan nung namatay yung kanyang kaibigang si Lazaro, na yun ay bunga ng kasalanan, kaya he was weeping. Okay? Alam niya yung real issue. Kaya your heart will be like Jesus. Not only happier, but more sensitive. Kaya more sorrowful ka. Okay? Okay? Halimbawa pa po, para parang maliwanag na, no? Parang maliwanag na, no? Maliwanag na ba? Next point na tayo? Hindi, ano ito? Halimbawa pa. When you become a believer, you will become more sorrowful when you violate your standard. Moral standard. Every one of us, when we came to know Jesus Christ, tumaas ang moral standard natin. Kahit na hindi hinihingi ng Diyos na taasin natin yung moral standard natin. Pero dahil kilala natin ang Diyos ngayon, medyo tinaas natin yung moral standard natin. Noon, ang moral standard lang natin, pag lang tayo mahuli, okay na yun. Yeah? Pag makalusot ka, ginawa kang masama, wag nakalusot ka lang, okay na yun. Pero nung ma-born again ka, kahit na walang nakatingin sa'yo, pag merong isang kasalanan, parang ayaw mong gawin, mataas ang moral standard mo. Kahit na siguro hindi hinihingi ng Diyos na itaas mo ang moral standard mo, pero dahil nakilala mo na ang Diyos, alam mo na siya, kilala mo na siya, mataas ang moral standard mo. And then, mas sorrowful ka ngayon. Noon, nung hindi ka Kristiyano, wag ka lang mahuli. Kahit na mahuli ka, nagdadahilan ka pa. Okay? Pero ngayon, pag na-violate mo your own moral standard na walang nakakalam, you are more sorrowful.
mas sorrowful ka, mas nalulungkot ka. Kasi you're not only breaking a standard, you're not only breaking a rule, you think you are breaking God's heart because He loves you so much. Isn't it true? Di ba ganyan? Di ba ganon? You're thinking you are failing God, kaya nalulungkot ka. Dati hindi ka naman ganon. Okay? That's one example. Okay? Isa pang example. The more, when you become a believer, the more you will be sorrowful over people's lives. Okay? Mas concern ka, mas nalulungkot ka sa buhay ng ibang tao. Dati, pag nakita mo tao, pakialam ko dyan. Buhay niya yan. Okay? Ginawa niya yan. Bahala siya. Okay? Magdusa ka. Gaganunin mo pa eh. No? Wala kang pakialam sa buhay ng ba. Pero ngayon, pag nakita mo, halimbawa, yung kaibigan mo na matagal mo nang gustong dalhin sa church, gusto mong ilapit sa Panginoon, tapos nagkakaproblema siya, you are more sorrowful kasi sinasabi mo, kung kikilalalin lang ng kaibigan kong ito si Jesus, hindi siya magkakaganito. Dati wala kang pakialam sa kanya. Okay? Ngayon, nakikita mo yung mga halimbawa, kapamilya mo, mabisyo, dahil ikaw inalis ka na ng Diyos doon, nakita mo mabisyo pa rin sila at nagugulo na yung mga pamilya nila sa mga ginagawa ng kasalanan. Dati wala kang pakialam kasi nakikiinuman ka pa rin sa kanila noon, pero ngayon, dahil wala ka na doon pero nakikita mo pa rin sila, what do you feel? Nalulungkot ka. Kung alam lamang nila ang alam ko. Kung sinasampalatayanan lamang nila ang sinasampalatayan ko, the more you're sorrowful. Okay? Kanya, when you become a Christian, yes, you are more happier, pero at the same time, you are more sorrowful than before you became a Christian. Okay? Kanya po, isang sign ng true Christian, you are weeping more. You are easily moved. Okay? You are sorrowing more. When you hear a bad news, dati hindi mo pinapansin, pero ngayon, you're easily touched. Because you feel the issue, you know the issue better. Okay? A sign po yan ng isang Christian. And it is a good sign. Okay? Pero po, pag ang isang Kristiyano sabi, that's life. Okay? That's life. You're being callous. Pinatitigas mo yung puso mo. Pero alam ko, God is, the situation is making you sensitive. So that's number 2. Now, let's go to number 3. 3 principle. And then mamaya, we will go to the application. Okay, now, yung una, life ng Christian, both joy and sorrow. Pangalawa, it will be more happier and more sorrower than before, okay? And then yung pong pangatlo, the life of faith is the life of interdependence of joy and weeping. Okay? Yung pong joy and weeping, yung rejoicing and weeping are interdependent to each other. Ibig sabihin, okay, joy will produce tears and tears will produce joy. Ito yung una kaniyang principle is obvious, yung pangalawa not very obvious, ito weird. Okay, weird naman ito, weird. Kasi yung joy will produce tears, yung tears will produce joy. Now, I just want to emphasize, hindi ko po sinabing your sorrow will give way to joy as if pagkatapos ng sorrow, tiyak joy, totoo rin po yon, pero ang sinabi ko po, sorrow will produce joy. If you are a Christian, your sorrow, your experience with sorrow will ultimately produce joy, more joy in your life. If you are a Christian. At ito pong prinsipyong ito ay nangyayari lamang sa mga believers.
Why? Because of what Jesus did. Nangyayari lamang po ito, yung principle na ito, di sinasabi ko pong joy produces sorrow and tears produces joy. Ito po ay nangyayari lamang sa mga Christians because of what Jesus did. Okay? Now, ipaliwanag ko muna po ito no, bago ko, tapos i-apply natin. Hebrews 12:2. Ano ba ang ginawa ni Jesus para sa mga Christians? Okay? Dito po sa Hebrews 12:2, meron ba tayo dyan? Okay? Parang wala. Okay? Wala. Hebrews 12:2 na NIV. Okay? Sabi po sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Now, kung titingnan po natin at sisiyasatin natin, pag-aaralan natin ang world history, okay, si Jesus po, who is the Christ, is the only person who suffered more than anyone who suffered on earth. Si Jesus po. Kung alam mo ang buhay ni Jesus Christ, pag-aaral mo yung buhay ni Jesus Christ, at titingnan mo yung buhay ng ibang mga taong, mga great people, okay, si Jesus po, wala nang kapantay ang dinanas niyang kahirapan. Okay? Siya ay anak ng Diyos. Siya ay namuhay dito na walang bahay, walang tirahan, nagtuturo siya, tapos kinakalaban siya ng mga iba-ibang mga tao na iinggit sa kanya, and then yung sa 12 niya, yung isa naging Judas. Okay, kilala niyo na yung pangalan nun, Judas. Okay, tapos ipinagkanulo, inatulan unjustly, tapos ipinako sa krus, and so on and so forth. And titingnan mo, walang ibang nagsuffer tulad ni Jesus. Ngayon ang tanong, why did God allowed it? Okay, and why did Jesus admit that kind of life of suffering? Well, sabi po ng verse, because of the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame. Because of the joy that was set before him. Ano po yung joy that was set before Jesus? And because of that, he despised the suffering. He allowed himself to suffer. Okay? Well, the blessings of his sufferings. Yun yung joy ng yung kanyang nakita niya, the blessing of his sufferings. Ano yung blessing ng sufferings niya? Salvation. Salvation for mankind. Eternal life. For those who will believe on him. Okay? His reign over creation. Okay? That in Christ, Jesus will reign in this sinful, dark world. Okay? Of course, when Jesus is reigning, God will be glorified. Okay? Those are some of the blessing of his suffering. Okay? Kanya po, Jesus, when he was looking at the cross, though it was so fearful to him, sabi nga sa Gethsemane, he was sweating like blood. He said, I will go in this suffering, because he was looking at the joy of the suffering that was set before him. Okay? Kanya po, yung eternal afflictions ni Jesus, I said eternal afflictions. Kasi yung pong affliction ni Jesus were not ordinary afflictions. They were the afflictions of the eternal Son of God. Kaya yung eternal afflictions ni Jesus produced eternal life. Okay? An eternal kingdom of God. Okay? Now, so how did this affect believers? Paano po maapektuhan ng believers dito? Well, paano po magpuproduce ng greater joy sa life ng believers? Of course, yun nga, salvation, acceptance, forgiveness, eternal life sa lahat ng mga believers. Tulad po ng sinasabi dito sa Psalm
126 verse 5 to 6. Okay? Yung pong sinasabi dyan, sabi po dito, those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Okay? Yun po ay posible lamang yon because of what Jesus did. Na itong mga Christians ngayon, they can sow their tears. They can invest their sorrow. Okay? And the more they invest their sorrow, the more it will produce joy in their life. Now, medyo malabo na. Nalalabuan na kayo, no? Nalalabuan na, no? Okay? Ipaliwanag natin. Okay? Paano po nagpo-produce dahil sa ginawa po ni Jesus, paano pong nagpo-produce ng greater joy ang sorrow sa Christians? One, in repentance. In repentance. Pag tayo ay nagsisisi. Okay? Pag inaamin po natin ang ating mga kasalanan at pagkakamali. Okay? Paano po? Now, ngayon, dahil nga Kristiyano na tayo, hindi na tayo nagtatago ng ating kasalanan. Madali nating aminin ang ating pagkakasala. Madali tayong mag-repent. Bakit? Kasi alam natin, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. At pag sinasabi na sa atin ng Diyos, kung ano yung kasalanan natin, hindi na natin ito itinatago. Okay? At bakit dati tinatago natin yung kasalanan? Well, kasi ayaw nating mapahiya. No? Ayaw nating mapahiya. Kasi pag inamin mo yung kasalanan mo, yung identity mo, yung importance mo, nakabata yan sa pagkakilala sa'yo. Diba? O kilala kang mabait, pero nakagawa ka ng mali. Siyempre, dahil nga nakagawa ka ng mali, anong gagawin mo? Pagtatakpan mo. Kasi hindi na mawawala na sila ng respeto sa'yo. Alam nila, honest ka, pero hindi pala honest. Okay, hindi ka honest. So, nakagawa ka ng mali, hindi ka naging honest. So, pagtatakpan mo, kasi mahihiya ka. At yung identity mo, yung importance mo, batay sa pagpapakita mo sa kanila. Pero nung maging Christian ka, hindi ka na ganun. Yung identity mo na ngayon ay hindi na nakabatay sa kung sino ka. Ang identity mo ngayon is that you are accepted by God through Christ. At pag meron kang nagawang mali, hindi ka na naninisi ng mga tao. Hindi ka na naghahanap ng masisisi. Ang nangyayari ito, you easily admit you're wrong. Why? Because your identity is not who you are before people, but because of what is your standing before God. Kanya dahil madali ka ngayong magsisi, madali ka ngayong magtuwid ng iyong sarili, anong nagiging resulta niyan? Joy. You're more free. Kasi wala kang itinatago. Hindi gaya nung dati, natatakot ka, baka mahuli ka. Pero ngayon, because alam mo, pag ikaw ay nagsisi dahil nakagawa ka ng kasalanan, patatawarin ka ng Diyos, wala kang itatago kahit na sabihin nilang, okay, malalaman mo pag umamin ka, mas nabibilib yung tao sa'yo. Okay? Mas makikita ng mga tao na ito mapagpakumbaba ito, mas itataas ka nila. Kasi ibinababa mo yung sarili mo. And you will be more free and you will experience more joy because of that sorrow. Nakitin po niyan? Okay? That's how ganun po nagiging joy yung sorrow sa Christian. So yun po ang, okay, gusto ko pang i-apply ito sa iba po marahil sa atin. Marahil po, meron naman pong iba sa atin natatakot kayong amin ng inyong background. Okay?
naalala nyo, anyway, wala na dito yung, okay. There was a time, merong isang taga-church natin, nag-testimony siya at binidyo namin yung testimony niya kasi napakaganda ng testimony niya. And then in-upload namin. In-upload namin sa FB page natin and then pinatanggal niya. Kasi sabi niya, nag-message, hindi ko alam kayo na nag-message kay Eva, dito sa office, sabi, tanggalin po ninyo yung testimony ko na binidyo nyo na nasa ano pa tayo nun sa Norcor. Tapos binidyo nga yung ano niya. Then pinatanggal niya kasi raw binabas siya ng kanyang mga estudyante. Okay, binabas siya kasi sabi niya, ganito ka pala sir, sabi niya, ganito ka pala, ganito ka pala, ganito. Tapos parang nahiya siya sa kanyang naging life noong bago siya naging Christian. Pinatanggal niya. Nalungkot ako nung pinatanggal niya kasi binabas siya ng kanyang mga estudyante. Nalungkot ako, bakit? Kasi kung sanang tumayo siya, tinayuan niya yung testimony niya at sinabi niyang hindi na siya ganon, nakapag-testimony pa siya kung anong ginawa ni Jesus Christ sa kanyang buhay. Na dati ganon siya, pero ngayon he end up as a teacher. Di ba? It was a good testimony. Pero somehow, hindi niya matanggap, pinagkakaila na yung kanyang background sa kanyang mga estudyante, hindi niya maamin yung kanyang background. Now, some of you may be like this. No? Tinatago pa rin po ninyo ang background nyo, yung family background nyo, na ganito-ganito, yung ganito kayo, pero sa church, pinapakita nyo, ganito kayo. You can get out of that shell. Okay? You can get out of that shell and be honest with yourself and look at yourself as Christ, as you are in Christ. Hindi mo kailangan ikahiya ang iyong nakaraan because Jesus has set you free. Ang totoo po ganito, when you become a Christian, it doesn't matter kung ano ang naging past mo, it doesn't matter kung ano ang naging background mo, ang mahalaga ngayon, Jesus is writing a beautiful story about your life. And it always ends in joy and rejoicing and standing ovation. Kahit na anong naging nakaraan mo. Ako, hindi ako nahiyang sinasabi ko sa inyo, I was a drug dependent before. Hindi po naging maganda yung performance sa school. Bagamat sa elementary, high school, okay ako sa school. Pero nung college na ako because of drugs, hindi ako masyadong pinagbuti yung pag-aaral ko. And then I came to know the Lord. And then, ganito nga po. And then, hindi ako nahiya dyan. Because it testifies what God has done to me and I'm more free. Wala akong dapat itago. Okay? So, yun po ang ibig isang bagay dito. And yun nga po, you will be more freer kung if you will look at what Jesus did for you. Ang lahat po sa atin dito, yung anumang naging background, anumang naging nakaraan natin, alam mo ninyo, if you're following Jesus, ngayon pa lang, yung kwento nyo ngayon, ikwento nyo sa iba, baka pwedeng gawing team ng isang nobela yan No? O kaya gawin pong isang pelikula yan. No? Ang gaganda ng kwento niya. Pag Christian ka, ang ganda ng kwento mo No? Totoong buhay yan Hindi yan dinoktor. Okay? Hindi dinoktor. Yan talaga ang nagsulat niya ng Diyos. Okay? So, okay. So, yun po. Now, ano pa? In repentance, pangalawa. Ito na po yung application natin. This is how we can sow our tears. Okay? Yun po in repentance. And yung pangalawa, in handling our tears and sorrow. Yun po yung pangalawa. Sorry, hindi ko nalagay sa PowerPoint itong tatlong ito. In handling our tears and sorrows. Now, ang sorrows po natin and our tears, yung nagiging dahilan ng ating pagluha, kalungkutan, makes us reflect on where we base our hope or happiness. Diyan po ang nangyayari. Pag po dumarating tayo sa matinding problema, meron nagkasakit sa mga minahamahal natin sa buhay, nagkaroon tayo ng malaking problema sa finances, nagkaroon tayo ng problema sa relationship, alam mo na yung nangyayari? It makes you reflect kung saan talaga nakabase ang iyong kaligayahan at pag-asa sa buhay. Okay? Kung ano yung mga saviors natin. Okay? Okay? Minsan po kasi, nagkakamali tayo kahit na po Christian na tayo,
Yung happiness natin ay binabase pa rin natin sa mga things, mga bagay-bagay. Sa mga relationships, sa asawa natin, sa anak natin, o sa mga future dreams natin, yung gusto nating maabot. Na kung maabot ko lamang yung pangarap na yun, I will be happy. Okay? Sa mga careers natin, sometimes, if we are not careful, we can put our hope and happiness in these things. Okay? Mga savior po natin ito. Pero pag dumating na po yung problema tungkol, lalong-lalo tungkol sa mga bagay na inaasahan natin, magpapakasaya sa atin, doon po natin ma-evaluate itong mga bagay na ito. Okay? Kanya po, in sorrows and weepings, anong ma-realize natin? Itong palang mga bagay na inaasahan nating magpapaligaya sa atin, hindi pala ito magpapaligaya sa atin. Doon ka babalik uli na yung relasyon mo pala kay Jesus ang hindi mawawala sa iyo. Okay? Naalala niyo yung kwento ko kagabi tungkol sa dalawang babae lumapit sa pastor nila. Dahil yung kanilang mga anak ay nagiging suwail, laging nasa principal's office dahil yung mga tatay nila ay mga irresponsable. Yung isa ayaw niyang patawarin yung asawa niya kasi umiikot yung buhay niya sa anak niya. Okay. Minsan po, ahayaan po ng Diyos na dumanas ka ng matinding paghihirap, matinding problema para ipakita sa iyo ng Diyos, wala doon ang iyong Savior. Wala sa lalaking yan. Okay. Wala sa future career na yan. Wala sa ano-anumang bagay na inaasahan mong mangyayari sa iyo na pinipilit mong maabot and then hindi mo naabot and then, wow! Devastated ka. Until you realize all these things are transient. They are liable to circumstances. That's why if you have an idol, ingat po, ibalik mo na ang iyong faithfulness kay Jesus. Allow Jesus. Ang iyong satisfaction, ang iyong happiness should be on Jesus. Not on a person, not on property, not on anyone. Okay? So that's how your sorrow can be turned into greater joy. If your sorrow, your problem will turn you again to Jesus. Because when you again place your hope and happiness in Christ and masasabi mo sa sarili mo, if I have Christ, I have everything, you will have unending joy. Even amidst sorrow and griefs. Okay. Sometimes, wag na nga. Meron ako naisip na example. Wag na lang. Okay. Okay. I want to talk, mamaya kakantayin natin sa response. Kakantayin po natin sa response. Oh, wala na akong. Yung pong, it is well with my soul. I want to kwento-kwento tungkol kay Horatio, hindi ko pa English yun. Okay. Si Horatio Spafford. Alam niyo yung kantang It is well with my soul? Si Horatio Spafford, siya po ay isang successful lawyer and businessman sa Chicago. Noong pong 1872, nasunog po yung significant na wealth niya doon sa Great Chicago Fire. Noong 1871 po yun. Noong 1873, namatay po o nawala yung kanyang 4 na anak na babae sa isang sea accident. Sila noon ay papunta sa Europe at yung pong sinasakyan nila, si Horatio wala dun sa barko, yung pong asawa niya at saka po yung 4 na anak niya ay nandun sa barko, sabi lang magkita lang tayo sa Europe, meron pa akong asikasuhin dito sa Chicago, so nauna po yung pamilya niya, pero nung pong nandun na sila sa dagat, nagkabanggaan po yung 2 barko, yung barko po sinasakyan ng pamilya niya at namatay po yung 4 niyang anak, yung asawa lang niya ang natira. Now, sabi nung asawa, nag-telegram niya, all dead, save me, save one. Okay, namatay po yung tapos gano'n, this is a true story, hindi po ito hindi po ito gawa ng isang scriptwriter, no.
Now, nung pong magkita ulit sa asawa niya, habang naglalayag, nagkasama sa barko, papunta siya doon sa lugar kung nasaan yung asawa niya, nakasakay siya sa barko, and then noong pong nasa tapat na siya doon sa lugar, sa dagat, kung saan po lumubog yung barkong sinasakyan ng pamilya niya, doon siya na-inspire na isulat yung "It is well with my soul." Sinulat po niya, kung alam niyo po yung "It is well with my soul," it is one of the greatest hymn na napakaganda ng mensahe. Kung alam mo pa yung background niyan, kung bakit isinulat yan ni Horatio Spafford, you will be amazed. Bakit? Kasi doon po niya ipinakita sa kabila ng nangyaring trahedya sa kanya, sabi niya, "It is well with my soul." Doon po ipinakita ng Diyos sa kanya kung nasaan nakabase yung kanyang pag-asa. At isa sa mga lyrics po itong linigay ko dyan, sabi niya, "When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roar, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." Doon niya nakita kung saan nakabase yung kanyang hope. Is on God, Jesus Christ. Then, pangatlo pong application dito, paano pong nagiging sorrow into joy? Okay? It is when we are telling others about the gospel. Okay? Dito po mabasa natin yung verse. Sabi niya, "Those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying out seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him." Pwede nating i-apply po yung mga verses na yon in sharing the gospel to other people. Kasi sharing the gospel is like carrying seed. It's like sowing seed of the gospel. Now, tayo po na mga nakakaranas ngayon ng grasya po ng Ebanghelyo, meron tayong natural desire, implanted by the Holy Spirit, to share the gospel to others. Talaga pong ganyan ang Kristiyan. Isa pong sign na talagang Kristiyano ka na alam mo ang mensahe ng Ebanghelyo at naranasan mo ito, you have a spiritual given desire to share the gospel. Pero, bagamat meron tayong desire, again, alam natin it's not easy. Why? Kasi kaya po hindi madali yan kasi hindi natin alam ng response ng ibang tao, and sometimes alam natin na maaaring hindi na tayo tangkapin, maaaring i-reject tayo. Gayunpaman, dahil nga gusto nating i-share ito, we will still share the gospel to them. Okay? Kasi nga hindi natin makontain yung joy na meron tayo. Okay? Hindi natin makontain yung karanasan natin sa Diyos. Okay? Kaya po, when we do it, kahit na po natatakot tayo, we will reap joy. In two ways. Kahit na po ano man ang respond nila, pero dahil nga nag-share ka, kasi hindi mo makontain yung joy mo, masaya ka pa rin kahit na nireject ka. Umalis ka, kahit na nireject ka, pinagsara ka ng pinto, o kaya pinagtaguan ka ng sisharean mo or whatever. Nagtago siya sa banyo, tapos hindi siya lumalabas, hanggang siya pawis na. Pero ikaw naman, kahit na nireject ka, masaya kang umuwi kasi natupad mo, ginawa mo yung gusto mong gawin. That's one way. The other way is this. Pag talagang nadala mo sa Panginoon yung taong yon, pareho kayong masaya. So yung sorrow mo will turn into joy. So that's it. Tatlong bagay lamang po. This is how we can sow our tears because of what Jesus did. Kanya po nangyayari ito because Jesus had given us eternal joy. So ano po ang appeal natin? What is our appeal? Once again, mga kapatid, the life of faith is both joy and sorrow. Okay? Sorrow will have real meaning now because we are Christians. Sorrow will have significance. Okay? It can produce greater joy. So ano ang appeal natin? Don't waste your sorrow. In repentance, in transferring your hope and happiness in Christ when you are in the midst of sorrow, and in sharing what you have to others. So what is the life of faith? The life of faith? Expect tears. Expect new kinds of tears.
and then sow your tears. Now, in closing, I just want to add ko lang po yung isang panawagan dito. Maaaring pong yung iba sa inyo, you are in tears now. You are in tears now. Ang payo ko po ito sa inyo, you keep on following Jesus. Kahit na po you are in tears now. Why? Because in the end, you will arrive at the joy part ng inyong following ni Jesus. Kahit na po malungkot kayo ngayon, hirap na hirap kayo ngayon, keep on following Jesus. Kasi po, ang dulo niyan, sigurado, joy. Para kayong sinasabi dito, yung sinasabi ng mga Hudyong, parang nanaginip lang ako. Yung deliverance ng Diyos, mabubulaga ka, nandyan na pala, hinango ka na pala ng Diyos, doon sa hirap mo. Kaya keep on following the Lord. Let us pray. Aming Ama, salamat po sa mga prinsipyong nakapaloob sa psalm na ito na nakahalo din sa ibang mga talata sa Biblia. Salamat po na si Jesus, dahil sa kanyang ginawa, maari na po naming i-invest ang mga sorrow namin. Hindi po masasayang ito dahil po sa ginawa ni Jesus, nagkakaroon ng bagong kahulugan. Meron man po kaming failure sa buhay, pero sa mamagitan ng failure na ito, tinuturuan nyo kaming papaano namin ito harapin. At o Diyos, made all these principles ay talagang maging guide namin sa aming pamumuhay as Christians. Nang sa ganun po, hindi kami masyadong ma-overwhelm ng mga sorrow and weeping and problems and challenges and many other things in this life. Thank you that the joy of the Lord will always remain in us. Hindi po ito malulunod ng anumang sorrow and weeping in this life. We bless your name. In Christ's name we pray.